Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Charmaine Yusricon at ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mga programa ng pamahalaan na kanilang ipinapatupad upang tumulong sa mga mamamayang Pilipino. So, ang ating aralin ngayon ay may dalawang malaking bahagi at ito ay ang tungkol sa Pag-ibig Housing Loan at mga programang pang-edukasyon. So, unahin muna natin si Pag-ibig Housing Loan. So, alam ba ninyo kung ano ang Pag-ibig Housing Loan? So, ang Pag-ibig Housing Loan, ito ay isang programa ng Pag-ibig Fund na nagbibigay ng pautang para makatulong sa mga Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. So, ang Pag-ibig Housing Loan, ito yung programa ng gobyerno na kanilang ipinapatupad upang makatulong sa mga mamamayang Pilipino na makasariling bahay. At ito ay mas may mababang interest at mas mahabang panahon ng hulugan at mas madaling requirements kumpara sa mga regular na bank loan. Kaya mas magaan para sa mga pamilyang Pilipino. So, bakit kaya nila ito itinatag o bakit kaya nabuo ang Pag-ibig Housing Loan? Ano kaya ang kanilang motibo? So, base sa aking nabasa, noong unang panahon, maraming pamilyang Pilipino ang walang sariling bahay at hirap makaipon. Kaya, gumawa ng solusyon ang ating gobyerno. Kaya nabuo ang Pag-ibig Housing Loan. So, base rin sa aking nabasa na noong unang panahon daw, nung bago pa lamang ito itinatag ang Pag-ibig Housing Loan, ang pwedeng makapag-member nito ay ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya. Pero ngayon, kahit hindi ka nagtatrabaho sa isang kumpanya, basta kaya mo lang hulug-hulugan ng tuloy-tuloy ang iyong loan, ay pwede ka nang mag-apply. At dapat ka lang magpakita ng proof of income. At ngayon naman, ating talakayin kung sino ang pwedeng mag-apply o eligible sa Pag-ibig Housing Loan. So, may mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para makakuha ng Pag-ibig Housing Loan. So, dapat ikaw ay miyembro ng Pag-ibig. So, may dalawang klase ang miyembro ng Pag-ibig. Una, active member. So, ano ba yung active member? So, ang active member, ito yung mga taong nagtatrabaho sa mga kumpanya at naghulog buwan-buwan. At para naman sa non-member pa, pwede pa rin sila mag-apply sa Pag-ibig, pero kailangan nilang bayaran ang lump sum o buong bayad, katumbas ng 24 months na bayaran o hulugan para maging eligible sila. At pangalawa naman ay dapat hindi mas matanda sa 65 na taong gulang o hindi lalagpas ang edad sa 65 na taong gulang dahil baka mahirapan na silang magbayad ng mahabang panahon. At dapat rin wala ka pang 75 na taong gulang ay fully paid na ang iyong utang o ang iyong loan. Dahil kapag hindi mo pa ito nabayaran sa takdang panahon, ay may posibilidad na kunin ang iyong bahay bilang bayad. At ang pangatlo naman ay may legal na kapasidad. Ang ibig sabihin nito ay kayang magbayad o may trabaho o kita. So, kagaya ng mga nasa abroad, kung gusto nila mag-apply o magpa-member ng Pag-ibig Housing Loan, isa sa pinaka-importante talaga na requirements para maka-apply o para maging eligible sa pag-apply ng Pag-ibig Housing Loan, dapat ay may Filipino citizenship. At ang pang-apat naman ay updated ang bayad sa STL or Short Term Loan. At may dalawang klase ang Pag-ibig. At ito yung multi-purpose loan at calamity loan. So, sa multi-purpose loan,
Ito ay maaaring gamitin sa house repair, sa minor home improvement, mga home enhancement, at tuition or educational expenses. At pwede rin siya sa livelihood at pangkalusugan. At sa calamity loan naman, ito yung mga taong naaapektuhan sa mga bagyo, sa mga kalamidad, bagyo, lindol, baha o mga iba't ibang sakuna. So, pwede rin sila mag-apply sa Pag-ibig Housing Loan. Yun. At ngayon naman, dumako naman tayo sa mga programang pang-edukasyon. So, isa rin sa itinuturing na salik sa kaunlaran ng ating bansa ay ang edukasyon. Ang pamahalaan ay may mga serbisyo at programang inilaan sa edukasyon upang makatulong sa pamilya na nahihirapan na maitaguyod ang kanilang anak na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. So, mahalaga ang edukasyon sapagkat ito ay nakakatulong upang umunlad ang ating bansa o ang isang bansa. Kaya, nagpagawa ang gobyerno ng ganitong klasing programa upang makatulong sa mga kabataan at sa kanilang mga pamilya. So, may mga programa na ipinapatupad ng pamahalaan. Una, programang K-12 o K-12 program. So, ayon sa DepEd, dumaan sa masusing pagbabago ang edukasyon sa Pilipinas. Itinuturing na ang positibong naidulot nito sa mga estudyante ay ang pagkakaroon nila ng pagkakataong mahasa sa iba't ibang larangan ng espesyalisasyon. So, ang K-12 program ang kasalukuyang sistema ng edukasyon. So, sa pamamagitan ng K-12 program, tinutulungan ang mga kabataan o nadagdagan ang kanilang mga kaalaman at naging mas mahasa sila sa kahit anong espesyalisasyon. At nagiging mas maging handa sila sa pagdating ng panahon para sa pagtrabaho. At ang pangalawa naman ay ang daycare center. Ito ang programa ng pamahalaan na tumutulong sa pangangalaga sa mga bata na nag-uumpisa pa lamang matuto. So, before sila mag-grade 1 or mag-kinder, dapat muna silang mag-daycare. So, yon. At ang pangatlo naman ay ang OSY or tinatawag nilang out of school youth. So, sila ang mga nahinto. Ito yung mga estudyanteng nahinto sa pag-aaral. So, gumawa ng solusyon ng ating gobyerno, kaya ipinatupad nila ang OSY para ang mga estudyanteng nahinto sa pag-aaral ay makapagtapos muli. At may mga programa silang ipinatupad tulad ng Abot Alam or Abot Alam at ang ALS or Alternative Learning System. So, sa pamamagitan nito, pwede pa rin silang mag-aaral. At ang paapat naman ay ang programa para sa indigenous people o mga katutubo nating mamamayan. So, pinalalakas ng programang ito hindi lamang ang kakayahang literacy, kundi ang patuloy na pangangalaga sa pag-iingat sa kultura at mapagyaman ang kasaysayan ng bayan. So, ang mga indigenous people ay tinuturuan silang magbasa, magsulat, at without nawalang at mas pinapahalagahan ang kanilang kultura. So, yon. So, maraming salamat sa pakikinig at magandang araw muli.